serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon! Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan po ninyo saan mang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating himpilang Radio Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service. Napapakinggan po tayo sa mga sumusunod na shortwave frequencies sa 9.960 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Ako po si Ven Blones, samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw na ito. Kapapalooban pa rin po ng ilan sa mga mahalagang balita mula dito sa ating bansa, kasama na ang mga segmentong business, sports, showbiz at ang mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news. Samantala, nais po namin kayong imbitahin na bisitahin ang ating Facebook page, ang Radio Pilipinas World Service. Paki-like at share na rin po. Ang tabayanan, sasa inyo na sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon! Sa ating mga balita, maari nang mapasa kamay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong linggo ang listahan ng mga kandidato para sa tatlong mataas na posisyon ng Maharlika Investment Corporation o MIC. Ang mga nasa listahan ay maaring mahirang na President at CEO, regular directors at independent directors. Ayon kay Finance Secretary Benjamin Diokno na ihanda na sa ngayon ang listahan ng mga kandidato. Sa pagtaya ng kalihim, posibleng sa unang bahagi ng susunod na taon ay maging operational na ang Maharlika Investment Corporation o MIC at magsisimula na itong mamuhunan sa mga infrastructure project. Kinumpirma na rin ni Diokno na kumpleto na ang pag-remit ng Land Bank of the Philippines at Development Bank of the Philippines ng kapital sa Maharlika Investment Fund. Bukod sa 75 bilyong piso mula sa dalawang state banks, may ambag din na 31 bilyong piso ang Bangko Sentral ng Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon! Nagbigay pugay si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. sa mga guro. Sinabi ng Pangulo na mahalagang bigyang pagkilala ang mga guro sa pagtatapos ng pagdiriwang ng National Teachers Month bilang mga bayani ng edukasyon ng mga kabataang Pilipino. Sinabi pa ng Pangulo sa kanyang official X account na malaki ang pasasalamat ng buong bansa sa mga guro. Kapalitan niya nito ang patuloy na pagpupursige ng gobyerno para mapabuti ang antas ng pamumuhay ng mga guro. Ayon pa sa Pangulo, patuloy din magsusumikap ang administrasyon para tugunan ang pangangailangan ng mga paaralan, guro at estudyante sa buong bansa. Noong linggo ng gabi, nagsagawa ng konsyerto ang palasyo para sa mga guro bilang pagkilala sa kanilang kabayanihan. Ang Pilipinas Ngayon, kasama si Ven Blones. Nagpapatuloy ang ginagawang paghahanda ng Pilipinas kaugnay sa planong pagsama ng panibagong kaso laban sa China
kaugnay ng pagkasira ng corals sa West Philippine Sea. Ayon kay Justice Secretary Crispin Remulla, mayroon na itong close coordination sa Office of the Executive Secretary kaugnay sa pagsasama ng panibagong petisyon sa International Arbitral Tribunal. Kabilang sa mga gagawing ebidensya ng Pilipinas ang bilang ng mga maritime militia na maaring responsable sa pagkasira ng corals. Kumbinsido si Remulla na ang pagkasira sa corals ay paraan ng China para magtayo ng isang artificial island sa West Philippine Sea. Hindi nagbigay ng time frame ang kalihim ng Department of Justice kung kailan isasama ang panibagong kaso laban sa pamahalaan ng China. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Mas maraming magsasaka nagbebenta na ng ani sa National Food Authority o NFA dahil sa mataas na buying price ng palay. Ayon sa NFA, partikular dito ang 23 piso kada kilo na bagong buying price ng pinatuyong palay mula sa dating 19 na piso. Ang detalye ng balitang ito mula kay Mary Ann Bastasa. Inihayag ng National Food Authority o NFA na mas marami ng magsasaka ngayon ang nagbebenta sa kanila ng mga bagong ani kasunod ng pagtatakda ng bagong price range sa pagbili ng palay. Partikular dito ang 23 pesos na kada kilo na bagong buying price ng dry palay mula sa 19 pesos. Ilan sa mga lalawigang may magandang bentahan ngayon ng palay ay ang Capiz at maging sa Palawan. Una nang sinabi ni NFA Admin Bioco na nasa 8.5 bilyon ang pondong ilalaan ng ahensya para sa pagbili ng palay sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Naniniwala rin ito na habang dumadami ang mga magsasaka nagbebenta ng palay sa NFA ay mas may aangat na rin ang buffer stock requirement sa bansa. Ito si Mary Ann Bastasa para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Philippine Navy nanawagan ng pagpapalakas ng alyansa sa sama-sama naval exercise. Sa kanyang panawagan sa mga bansang kasama sa ehersisyo, sinabi ni Philippine Navy Flag Officer in Command Vice Admiral Toribio Adasi Jr. na patuloy na palalakasin ng alyansa, pausayin ang interoperability at itaguyod ang rules-based international order. Ang detalye ng balitang ito mula kay Leo Sarne. Nanawagan si Philippine Navy Flag Officer in Command Vice Admiral Toribio Adasi Jr. sa mga bansang kasama sa sama-sama naval exercise na patuloy na palakasin ng alyansa, pahusayin ng interoperability at itaguyod ang rules-based international order. Ang pahayag ay ginawa ni Vice Admiral Adasi sa pagbubukas kahapon ng taunang bilateral exercise ng Philippine Navy at US Navy sa Philippine Navy Headquarters. Kasama ni Vice Admiral Adasi sa opening ceremony si US 7th Fleet Commander Vice Admiral Carl Thomas at Naval Forces Southern Luzon Commander Commodore Joe Anthony Orbe na siyang officer conducting the exercise. 700 sailor at marines mula sa iba't ibang unit ng Philippine Navy ang kalahok sa pagsasanay sa NCR at Naval Forces Southern Luzon Area of Operations, gayon din ang BRP Antonio Luna, AW-109 Naval Helicopter, C-90 Aircraft at Naval Special Operations Unit ng Philippine Navy sa sea phase ng ehersisyo. Kasama din ang mga Navy ng Japan, United Kingdom, Canada, France at Australia sa mga subject matter expert exchanges at pagsasanay sa humanitarian and disaster relief at ang Royal New Zealand Navy at Indonesian Navy bilang observer. Mula sa AFP, ito si Leo Sarne para sa Radyo Pilipinas. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones. Patuloy ang mga inisyatibo ng Department of Environment and Natural Resources o DENR para maisa formal ang small-scale mining operations sa bansa. Bahagi ito ng hangarin ng ahensya na may angat ang industriya at mapaigting ang proteksyon sa small-scale miners. Ayon kay DENR Undersecretary Carlos Primo David, kasama sa step-by-step approach ang pagpaparehistro sa lahat ng small-scale miners at pagbuo ng isang organisasyon kung saan maaring mapabilang ang mga ito. Ipinunto nito na mahalagang maitulak ang isang regulated small-scale mining industry na makakabenepisyo sa komunidad at sa bansa. Sa pamagitan anya nito ay matutugunan ang mga paglabag sa environmental laws at mining regulations at matitiyak ang kaligtasan ng mga nagmimina. Kasama sa kinukonsidera ng DENR ang dagdag na social assistance at labor protection sa small-scale miners. Alinsunod
sa Republic Act 7076 o People's Small-Scale Mining Act of 1991. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Tiniyak ng Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth na hindi naapektuhan ang kanilang membership database sa nangyaring pag-atake ng Medusa ransomware attack na naging dahilan upang mapilitan ng ahensya na i-shutdown pansamantala ang online systems nito. Sinabi ni PhilHealth President at CEO Emmanuel Ledesma Jr. na hindi nagalaw ng hackers ang membership data na pinakamahalaga sa lahat. Ayon kay PhilHealth Executive Vice President at COO Eli Santos, hindi rin naapektuhan ang mga kontribusyon at claims ng mga miyembro, kundi tanging mga workstation ng kanilang mga empleyado sa Pasig City ang nakompromiso. Siniguro naman ni PhilHealth IT Department Senior Manager Nelson De Vera na kasalukuyan na nilang inaayos muli ang mga naapektuhan ng pag-atake na karamihan ay mga application servers. Napaulat na nanghihingi ang mga hacker ng $300,000 o 17 milyong ransom at nagbanta na kung hindi magbabayad ay ilalabas ang mga ninakaw na datos mula sa database. Sa kabila nito, nanindigan ng PhilHealth na hindi sila magbabayad ng ransom. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Tutulungan ng Philippine National Police o PNP ang Technical Education Skills Development Authority o TESDA sa paghatid ng community-based training sa mga liblib na lugar para sa mga katutubo, dating rebelde at iba pang miyembro ng komunidad. Kabilang ito sa nilalaman ng isang Memorandum of Agreement o MOA na nilagdaan ni PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. at TESDA Director General Suharto Mangudadatu sa Camp Crame. Ayon kay Mangudadatu, kasama rin sa kasunduan ang trainers development ng TESDA sa PNP personnel. Nagpasalamat si Acorda sa suporta ng TESDA sa PNP, partikular sa pagbibigay ng scholarship sa mga benepisyaryo ng mga miyembro ng unipormadong serbisyo na nasawi sa pagganap ng tungkulin. Kasabay ng paglagda sa MOA, inilunsad rin ng PNP ang Human Rights Online Assessment Information System na patunay sa commitment ng pambansang pulisya na itaguyod ang mga prinsipyo ng karapatang pantao. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones. Target ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na madesisyonan anumang oras sa mga petisyon kaugnay sa taas pasahe ng Transportation Group. Sa nakatakdang pagdinig, inaasahan ang muling pagharap ng mga kinatawan mula sa Pasang Mazda, Acto at Altodap para sa kanilang hirit na piso na provisional fare hike. Ito ay sa gitna ng walang prenong pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo. Matatandaan na nagkaroon ng problemang teknikal noong nakaraang pagdinig ang ilang transport group dahil sa kakulangan ng dokumento. Ito ay dahil hindi na isama ng grupo sa petisyon ang modern jeepneys at tanging sa Metro Manila lamang ang sakop nito. Pinagbigyan ito ng 5 araw para makumpleto ang kanilang mga dokumento. Ayon kay LTFRB Chairperson Teofilo Guadis, agad maglalabas ng pasya ang board oras na matapos ang pagdinig. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Pumanaw na si Palawan 3rd District Representative Edward Hagedorn sa edad na 76. Batay ito sa anunsyo sa kanyang social media page at kumpirmasyon ng kanyang opisina. Oktubre 3 nang namayapa ang mambabatas. Wala pang detalyeng ibinigay kung ano ang ikinasawi ng kongresista. Wala pa ring detalye na ibinigay ang pamilya kaugnay sa burol at interment ng Palawan Representative. Gayunman, nagpaabot ng pasasalamat ang pamilya sa mga sumuporta sa pagseserbisyo ni Hagedorn at sa mga nagpaabot ng panalangin at pakikiramay. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon.
At yan po ang ilan sa mga mahalagang balita mula dito sa ating bansa. Samantala, antabayanan naman po ang mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Dumako na tayo sa ating regional news. Unahin natin ang mga balita mula sa Luzon. Mula sa Lawag, Department of Social Welfare and Development at Department of Trade and Industry nagsanib puwersa sa pagbibigay tulong sa Mirco Rice Retailers sa Ilocos Norte. Ang detalye ng balitang ito mula kay Rani Dorilag. Naragsakan nagiti nakaawat isang 15,000 pisos sa tulong pinansyal at ito'y nagpapatang aglaklako ti bagas. Manipod iti nagdudong mga ili ti Ilocos Norte. Agdagop ti isang agisot o patapulog ito pat micro rice retailers nagiti natulungan ti gobyerno may nagiti implementasyon ti EO39 ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. Según ti DTI Ilocos Norte, na isuwat ti programa babayan ti Sustainable Livelihood Program Economic Relief Subsidy ti Department of Social Welfare and Development. Namuan nga usaran metlae dagiti benepisyaryo tinaawat na tulong pinansyal nga igatang iti bagas nga ilako da kadagiti consumer. Manipod iti Radyo Pilipinas Lawag, Rani Dorilaga para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Rani. Yan ang ulat mula sa Lawag. Samantala, dumako naman tayo sa Agoo, La Union, National Finalist sa 2023 Most Business-Friendly LGU Award. Umaasang masusungkit ang pagkilala. Ang detalye ng balitang ito mula kay Albert Kawile. Mangnamnama ti Gobyerno Provincial ti La Union ang mabigbig akas most business-friendly local government unit para iti tawan 2023. Dahito ikat kalpasan na mapili kas national finalist iti nadakamat asalit. Isalit ngayon dalwan ti Philippine Chamber of Commerce nga daan iti tema itatawan a Vision 2050, the Philippines a First World Economy, kahit panggap nang itampok dagiti kabarwan pakasaritaan ti balagi, ken kasayatan nga arami dagiti LGUs amang ipalubos kadagiti negosyo aron manghay kinagbalin a sustainable ken competitive iti panakitinulong ti pribado sektor. Iti virtual defense, impaganagat ni Provincial Administrator Agnes Grace Cargamento at ipanagato ti investment iti probinsya ket kaduan na manipod iti turismo ken dadumapay nga industriya ti serbisyo. Imbinglay pa ni Cargamento dagiti kari ti probinsya ken no kasatno anikkan daytoy iti solusyon babayan iti participatory ken transformative governance ken ti panakitinulong dagiti component LGUs iti panakabangon ti enabling environment para iti nasaysaya at napigpigsa ken progresibo a probinsya. Maipakamo ti mga iti pamadayaw inton may kaupatapulog at siyam a Philippine Business Conference sa Jai Manila Hotel inton Oktobre 26, 2023. Manipot RP Agoo, Albert Kawile para ti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Albert. Yan ang ulat mula sa Agoo at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Luzon. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan mula sa Borongan. Seniors Day Celebration nagbigay serbisyo at kasiyahan sa 200 senior citizens sa bayan ng Sulat, Eastern Samar. Ang detalye ng balitang ito mula kay Dayan Camplon. Naging malangpuson ang pagsalinurughan bungton Sulat, hanadlaw para mga lolo ngan lola ug Seniors Day celebration nga may tema pagkilala ng kahalagahan, ambag at paglahok ng mga nakatatanda sa lipunan. Gindumara ini ha Sulat Skills and Livelihood Training Center. Naimugso na sabing aktibidad pinaagiton inisyatiba han lokal nga pamunuan han bungton Sulat, haylarom hiton paumuno ni Municipal Mayor Honorable Javier Zacate ngan Vice Mayor Honorable Dondon Evardone nga suportado naman hanes sang guniang bayan members. Hining aktibidad ang mga senior citizens in Gintagan hinlibre nga medical consultation, libre nga medisina, libre nga manicure pedicure, libre nga arot, ngan Gintagan gihapon higayon nga igselebrar ang kaadlawan hanaada 197 nga mga senior citizens nga nagsalinurog han ira kaadlawan.
Ini nga Seniors Day in gindudumara kada bulan hapungo na ito ng Municipal Social Welfare Development Office, kabakyang an Office of the Senior Citizens Affairs. Tikang didi RP Borongan, Dayan Camplon para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Dayan. Yan ang ulat mula sa Borongan. Samantala, dumako naman tayo sa Sogod. 14 na rural health units sa lalawigan ng Southern Leyte, accredited consulta provider ng PhilHealth. Ang detalye ng balitang ito mula kay Jevic Etis. 14 na ka-rural health unit sa probinsya sa Southern Leyte ang accredited na sa PhilHealth o Philippine Health Insurance Corporation alang sa Konsulta Package Program. Mao kini ang gikumpirmar ni Romulo Carbonilla, Information Officer sa PhilHealth Maasin. Matud pa ni Carbonilla nga ang mga accredited health unit sa PhilHealth mao ang City Health Unit 1, 2 and 3 sa Dakbayan sa Maasin, Rural Health Unit sa Lungsod sa Macrohon, Tomas Opos, Bontok, Sugod, Libagon, Liluan, St. Bernard, San Juan ug RHU Hinunangan. Gibutyag usab ni Carbonilla nga doon na pa'y tulo ka RHU ang nag-submit na og dokumento para magpa-accredit sa PhilHealth. Mao kini ang RHU Malitbog, San Francisco ug Hinundayan. Pinaagi sa nasangpit nga programa, libre na ang serbisyo nga gihatag sa mga accredited health center sama sa consultation, health screening, laboratory test ug mga tambal nga mahatag sa usa ka miyembro sa PhilHealth. Gipaningkamutan sa PhilHealth Maasin og mga LGU sa tanang lungsod sa Southern Leyte nga aduna untay accredited nga healthcare facility para di nilang gikinahanglan mo biyahe pa sa layo ang mga residente nga gustong makapahimulos sa libreng medical services tungod kay mahatag na kini sa nagkaniyang mga rural health unit. Gikan sa Sugod, Southern Leyte, kini si Jevic Epis para sa Radio Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Jevic. Yan ang ulat mula sa Sogod at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Kabisayaan. Dumako naman tayo ngayon sa rehiyon ng Mindanao mula sa Cagayan de Oro. Oro Best Expo bubuksan bukas sa EDSA Shangri-La, Mandaluyong. Ang detalye ng balitang ito mula kay Kokoy Medina. Pagabuksan og mga adlaw Oktubre 4 ang Oro Best Expo sa EDSA Shangri-La, Mandaluyong City sa pagpanguna sa Cagayan de Oro Chamber of Commerce and Industry Foundation. Din mulungtad kini hangtod Oktubre 8 sa moong expo ipailaila ang talagsaong mga produkto, serbisyo ug mga kabaguan sa Northern Mindanao. Samtang pagka-Oktubre 5 sa susamang lugar paghimuon usab ang Investment Forum diin tinguha sa mga forum nga makaagni og dugang mamumuhunan nga mubukbo sa ilahang puhunan sa dakbayan aron sa pagpalapad sa ilahang mga negosyo. Apil na usab ang pagpakita sa mga negosyante nga insakto ang ilahang desisyon nga magnegosyo sa dakbayan o ga mapailaila usab ang mga investment projects sa dakbayan. Sumala pa ni Mr. Raimundo G. Talimio Jr., ang presidente sa Oro Chamber, nga karon ang insaktong panahon alang sa mga negosyante nga magbutang sa negosyo sa dakbayan sa Cagayan de Oro sa daghang kaayuhan o oportunidad labi na nga giila ang Cagayan de Oro nga gateway in Mindanao. Gikan sa Radyo Pilipinas Cagayan de Oro, kini si Kokoy Medina alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Kokoy mula sa Cagayan de Oro. Samantala, dumako naman tayo ngayon sa Zamboanga. Cosechas de Zamboanga inilunsad ng lokal na pamahalaan bilang bahagi ng Hermosa Festival 2023. Ang detalye ng balitang ito mula kay Justine Bulanon. Formalmente abrí el gobierno local de Zamboanga el ACA 19 Cosechas de Zamboanga como parte del Hermosa Festival 2023 este mes de octubre. Y encabeza ayer el launching del mencionada actividad si alcalde John Dalipe junto con el mga oficiales local de ciudad de Zamboanga. Asigun con el alcalde, esta siempre prioridad del de su administración el sector de agricultura, además ya dale el grande soporta y importancia ng mga sembrador y pescador de ciudad.
klase-klase de mga cosechas e incluido na aktibidad, como mga ornamental plants, presko gulay prutas, e otros pa mga produkto, estaban na 40 mga exhibitors kita partisipan na mensyonang aktibidad. Desde la ciudad de Zamboanga, este si Justin Bularon para na Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Justin mula dyan sa Zamboanga. Samantala, dumako naman tayo sa Marawi. Local Governance Code ng Bangsamoro na aprobado na ng BTA Parliament, naglalayong isulong ang 5 adhikain nito sa pamamahala. Ang detalye ng balitang ito mula kay Johania Yusuf. Miyakapas sa ikatluwag final reading ng Bangsamoro Transition Authority Parliament o BTA sa Local Governance Code ng Bangsamoro babago din na si isa Cotabato City. Ay dinaanta pagyang kaya bitikan na so kapakamuaya no titu kapakasisiboy Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o Dina Barm, gulalan ko mga local government units ko 5 a provinces si isa Bangsamoro. Sa ikukyang putuan na 57 ang members of parliament o Dina MP, amiya kaayon sa kapakapasya na Nyabaloy abalaod ugain na pat adon makaayon. Sabab siin na pinirmaan din mambu Ibarm Chief Minister Ahud Balawag Ibrahim agubang sa Moro Parliament Speaker Attorney Pangalian Balindong agyang kayamya aloy abalaod o di na subang sa Moro Autonomy Act No. 49. Kabasa Ibarm Chief Minister Ibrahim, mas mapakabagar agyang kaya balaod so kapugugupa o LGU sa gugyang kay Regional Office sa iko kapakamuaya ng mga programa para kumadaklataw. Di Local Governance Code na kuma priority o di na pananamara na BTA balaod ang mapasadirang ko dapan kapopos o transition period. Sa kapapantagan na adundun na administrative, education, civil service ago electoral code na miyapadun agyang kai amialoy abalaod amya kaapas si sa BTA. Puon sa Islamic City of Marawi, Johania Yusuf para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Johania mula dyan sa Marawi. Dumako naman tayo sa Iligan. Business ICT SNT Cooperative Month 2023. Formal nang sinimula ng LGU Iligan. Ang detalye ng balitang ito mula kay Sharif Timhar Habib Majid. Kibuksan na sa lokal nga gagamanan sa Iligan ang tibok bulan nga selebrasyon sa Business Information Communication Technology, Science and Technology Cooperative Month 2023. Isugdan ang nasangpit nga selebrasyon pinaagi sa parada tibok syudad ug gisundan og usa ka misa sa Anahaw Amphitheater, Palao, Iligan City. Dungan sa grand opening cellphone ni adtong imaging adlaw October 1, 2023, ipagawasab nila ang tanang mga activities sugod October 1 hangtod 31, 2023. Tunong niini nga mas mapalambo pa ang negosyo, serbisyo ug trabaho sa Iligan City. Mamahimo sab kining investment promotion strategy aron mas makadani pa og mga investors gikan sa mga nagkalain-laing nasud sa kalibutan. Sa mensahe ni Iligan Investment Incentives and Promotion Center Director Engineer Glenn Villasin, matud pa nga dako ang epekto ni ini sa katawhan ug dakong tabang alang kanila tungod kay pinaagi sa nakahanay nga mga kalihukan, makahatag kini og daghan mga job opportunities sa mga Iliganon. Gikan sa Radyo Pilipinas Iligan, kini si Sharif Timhar alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Sharif Timhar mula dyan sa Iligan. At yan naman po ang kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Mindanao. Narinig po ninyo ating regional news para sa araw na ito, kalipunan ng mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas. Samantala, antabayan na naman po ang ating mga segmentong business, sports at showbiz. Dumako na tayo sa ating mga segmento. Unahin muna natin ang ating business news. Narito si Stephanie Vicente. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Magandang araw, narito tayong muli para sa segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Naniniwala ang Department of Trade and Industry o DTI na ang kautusan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ipatigil ang koleksyon ng pass-through fees ng local government units o LGU sa lahat ng sasakyan na nagdadala ng paninda at kalakal ay magre-resulta sa pagbaba ng presyo ng mga bilihin. Sinabi ni DTI Undersecretary for Communications and Legislative Affairs Maria Blanca Kim Bernard Loquin na ang inilabas na Executive Order No. 41 ay direktang tutugon sa kalagayan at hinaing ng mga consumer. Kasama sa ipinatitigil ni Pangulong Marcos ang koleksyon ng sticker fees, discharging fees, delivery fees, market fees, toll fees, entry fees, mayor's permit fees at iba pa. Ayon sa Pangulo, hangad niyang ibaba ang gastos sa food logistics upang makontrol ang epekto ng inflation rate sa bansa. Layon ng EO ang mas mabisang paggalaw ng mga paninda at kalakal sa mga rehiyon upang buhayin ang mga lokal na industriya. Ayon kay Lukin, sa average, ang logistical cost na kinabibilangan ng pass-through fees na kinukolekta ng LGUs at krudo ay bumubuo sa 30% ng actual retail price ng mga produktong ibinebenta sa mga pamilihan. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga balita, aprobado na sa World Bank ang $600 million loan para sa pinaigting na paggamit ng digital technology dito sa Pilipinas. Ang unang Digital Transformation Development Policy Loan o DPL sa bansa ay inaprubahan ng Board of Executive Directors ng World Bank upang tulungan ang pamahalaan na i-digitize ang mga operasyon at paghahatid ng serbisyo at maisulong ang paggamit ng digital payments sa financial services. Makatutulong din ito sa pagpapatupad ng mga reforma para itaguyod ang e-commerce, mapalakas ang kompetisyon at value-added activities sa digital services markets at mapalakas ang skills development sa industriya. Ayon sa World Bank, ang malawakang pagpapatupad ng digital payment sa Pilipinas ay mahalaga para sa pag-unlad ng isang digital economy na magbibigay benepisyo sa milyon-milyong mamamayan at maliliit na negosyo. Sa kasalukuyan ay marami pa rin ang gumagamit ng cash sa pagbabayad sa pagbili sa grocery stores, government service payments tulad ng driver's licenses o birth certificate issuance, at government fees at penalties tulad ng traffic violation tickets. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa pagtatapos ng ating segmento, tumaas ang presyo ng itlog dahil sa mababang supply at mataas na demand ngayong bear months ayon sa isang industry official. Sinabi ni United Broiler Raisers Association at Philippine Egg Board Association Chairperson Gregorio San Diego na ang farm gate prices ng itlog ay tumaas ng 20 centavos hanggang 30 centavos. Nangangahulugan ito na ang average farm gate price ng isang medium-sized egg ay nasa 6 pesos and 55 centavos kumpara sa dating 6 pesos and 35 centavos. Ayon kay San Diego, ang mababang supply ng itlog ay dulot ng mga nagdaang bagyong Egay at Goring na nakaapekto sa poultry industry sa norte, gayon din ng epekto ng bird flu na tumama sa bansa. Maaari aniyang magtagal ang mababang supply ng itlog hanggang sa first semester ng 2024 at maaaring mag-normalize sa second half ng susunod na taon. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At dito na natatapos ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito si Steph Vicente. Muli, magandang araw. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Steph. Yan ang ating balitang negosyo. Samantala, para sa ating balitang pampalakasan, narito naman si Leo Magpayo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Magandang araw, narito na po ang Sports Balita. Pumasok sa quarterfinals ang Gilas Pilipinas pagkatapos talunin ang Qatar 80-41 sa 19th Asian Games sa Hangzhou, China na ginanap sa Zhejiang University Zhejiang Stadium. Nanguna para sa Gilas San Miguel nanguna para sa Gilas si San Miguel Beermen Junmar Fajardo at CJ Perez sa isang balancing atake kung saan ang 6'10", 6-time PBA Most Valuable Player ay nakagawa ng 12 puntos at 3 rebounds habang ang dating Lyceum of the Philippines University Pirates star ay nakascore din ng 12 puntos kasama na ang 4 na rebounds. Mainit din ang kamay ni Calvin Oftana kung saan nakakonvert ito ng 3 3-pointers patungo sa 11 puntos, 2 rebounds at 2 steals. Nanguna naman para sa panig ng Qatar si Nedim Muslik na gumawa ng 12 puntos, 7 rebounds at 3 steals. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Kasunod ng pagbibigay ng unang ginto ng Pilipinas sa 19th Asian Games sa pamamagitan ni EJ Obiena ng pole vault, tangka ng Philippine Athletics Team na dagdagan ito Martes ng gabi matapos na umabante sa gold medal round ang 4 pang Pinoy tracksters. Ang detalye mula kay Dennis Hilanga ng RP2 Sports. Kung papalarin, posibleng mapantayan o higitan na ng Pilipinas ang 4 na gintong medalya nito noong 2018 Asian Games. Ito ay kung magwawagi sina Christina Knott, John Tolentino, Lauren Hoffman at Robin Brown sa kani-kanilang final events. Unang sasalang mamayang 7:45 ng gabi si Knott na siyang pumasok sa final ng women's 200-meter dash nang itala ang 24.02 seconds sa heats kung saan siya ang ikawalo sa 8 finalists. Target ng Filipino-American sprinter na ibigay sa Pilipinas ang unang medalya nito sa naturang event sa loob ng 37 years kasunod ng silver medal ni Lydia De Vega noong 1986. Isinumite naman ni Tolentino ang oras na 13.7 seconds para pumangalawa sa qualifiers at umusad sa men's 110-meter hurdles final ganap na alas 8:15 ng gabi. Wala pang Pinoy ang nakapag-uwi ng medalya sa hurdles mula nang mabuo ang Asian Games noong 1951. Samantala, pasok sa finals ng women's 400-meter hurdles sina Robin Brown at Lauren Hoffman. Lalaban sila para sa gintong medalya bukas ng gabi. Mula sa RP2 Sports, ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Tinapos ng South Korea ang hangarin ng Gilas Pilipinas Women na makakuha ng medalya sa 19th Asian Games Lunes ng gabi kung saan malaki ang agwat ng score 93-71 na ginanap sa Shaoxing Olympic Sports Center Gymnasium. Sa unang taon na pagpapartisipa sa Asia o ASEAD simula pa noong 1998, nakaabot ang Gilas Women sa quarterfinals, subalit hindi na nakabangon pagkatapos ng matamlay na simula sa first period. Abante kagad ng 10 puntos ang South Korea sa opening period at buong larong naghahabol ang Gilas Women. Nanguna naman para sa Gilas Women si Kate Castillo sa nagawa nitong 18 puntos habang nagtapos si Jack Animam ng may 15 puntos at 14 na rebounds. Pinangunahan ni Park Jisoo ang Korea sa nagawa nitong 15 puntos at nagambag si Park Ji-hyun ng 14 na puntos, 8 rebounds, 3 assists at 2 steals. Natapos ang kampanya ng Gilas Women sa Asian Games kung saan may panalo sila laban sa Kazakhstan at Hong Kong bago natalo sa powerhouse team na Japan sa kanilang huling laban sa Group B. Magtatapat sa semifinals ang South Korea at Japan. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Leo. Yan ang ating balitang pampalakasan. Samantala, para sa mga nag-aabang ng mga chismis mula sa mundo ng showbiz, para sa ating showbiz balita, narito si Mama JT. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Hello! Magandang araw sa ating mga chismoso at chismosa na nag-aabang ng ating balitang artista. Nandito na si Mama JT para maghatid ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang ratsyada ng mga chika. Ito kahit hindi na masyadong active sa showbiz, hindi pa rin nawawala sa sirkulasyon ang dating child wonder na si Nino Mulak. And napapanood pa rin kasi ng madlang people si Nino sa ilang programa sa telebisyon at napapasama pa sa ilang mga pelikula at napapanatili pa rin ng aktor ang maayos at magandang buhay ng kanyang pamilya. And paano nga ba natin nasabi yan, mga kachismis? Di ba parang nabulol pa tayo doon ng konti. Kasi naman ipinagdiwang ni Nino ang kanyang 50th anniversary sa showbiz at ipinagmamalaki niya na makalipas ang 5 dekada ay hindi pa rin siya nakakalimutan ng publiko. And sa panayam ng veteran broadcast journalist na si Karen Davila, proud ang dating child wonder sa kanyang narating dahil hindi lahat ng artista ay nakakaabot sa 5 dekada sa showbiz. And sabi ng aktora, napakalaki ng dapat niyang ipagpasalamat dahil sa kanyang amang si Alexander Mulak na talaga namang gumabay sa kanya mula pa noong kanyang kabataan o nung pagkabata niya hanggang sa magkaroon na siya ng sariling pamilya. And hindi man siya kumikita sa ngayon ng malaki sa pag-aartista ay may pinagkukunan pa naman siya may pinagkukunan pa rin siya ng pera mula sa mga naipundar na mga negosyo. Kabilang dyan ang sikat na Mulak Ensaymada. O diba? Parang na-encounter ko na yung Mulak Ensaymada na yan before. O diba? Parang sarap na sarap pa tayo dyan, mga kachismas. And say ni Nino, quote and unquote, may building kami and lahat ng pelikula ko kami nag-produce. So lahat ng kinikita noon may royalty po. And dagdag pa niya siya po yung nag-start ng trust fund para sa mga bata. I really owe everything to my dad and he really look out for my future. And bukod dito, utang niya rin sa kanyang ama ang lahat ng mga life lessons na dala-dala niya mula pa noong magsimula siya bilang child star. O di ba parang may some sort of future thinking din ang ama ni Nino na si Alexander. And advice ng kanyang ama sa kanya, darating ang araw na mawawala lahat yang kasikatan mo na yan. So pag dumating yung araw na yon, dapat handa ka. O di ba? Correct tayo dyan sa sinabi ni Alexander, yung ama ni Nino. And sabi pa ng aktor, kaya I was always prepared. Talagang consistent yun and lagi niya yung pinapaalala. O di ba? Applicable yan para sa ating lahat, mga kachismis, na always prepare for our future endeavors. And samantala, in case you missed it, mga kachismis, ginanap pala ang TikTok Awards PH 2023 ng nasabing video sharing platform kung saan binigyang parangal ang ilang celebrities at personalities na nagmarka at nagbigay kulay sa mundo ng social media. O di ba? Isa na riyan ang kapamilya actress na si Francine Diaz na nagwagi ng Celebrity Creator of the Year. Habang nakuha naman ng actress-vlogger na si Ivana Alawi ang Popular TikTok Shop Creator Award. And hindi rin nagpahuli ang sikat na Pinoy pop sensation na SB19 na naiwi ang Song of the Year para sa kanilang hit single na
Gento. And dancing sensation naman na ang dancing sensation na si Nian Guerrero ay napanatili ang kanyang titulong Dance Creator of the Year. O di ba parang nanalo pa rin siya. Nanalo siya last year. O di ba? Ang galing-galing. And dinaluhan niya ng maraming TikTok creators yung nasabing awards night. And ito pa yung mga iba pang nanalo sa nasabing awarding night. And sa Popular Creator of the Year, si Carlene Ocampo yung winner dyan. And Entertainment Creator of the Year naman si Jezreel Eli. And sa Rising Creator of the Year category, nanalo dyan si Miss Deliciousness. And Breakthrough Entertainment Partner ang ABS-CBN. And Live Streamer of the Year si Crizel Yuzon. And News Publisher of the Year naman ang News 5. And Popular TikTok Shop Brand Owner winner ay si V. Cortez. And Beauty Creator of the Year si Terry Daisuke. And sa Fashion Creator of the Year award naman, napalanunan niya ni Jeanette Ong. And sa Foodie Creator of the Year si Abby Marquez. And sa Educator of the Year si Chikitan ang nanalo sa nasabing award. And Gaming Creator of the Year para kay Archer Perez. And sa Sports Creator of the Year si Bianca Bustamante. Sa Comedy Creator of the Year si Spencer Serafica. Sa Effect House Creator of the Year si Andy Rabino. At syempre ang TikTok Creator of the Year ay si Archie Larga. And congratulations sa ating mga winners sa nasabing awards night. And samantala, ito pa, may nagbabalik ang pinag-uusapan at sikat na social media personality na si Rendon Labador ng kanyang inanunsyo ang kanyang pagbabalik sa kanyang buradong Facebook account. Nitong October 2, muling nagbabalik sa naturang social media platform ang controversial na self-proclaimed motivational speaker matapos ang pagkakabura ng kanyang account noong September 7. Bungad ni Rendon, quote and quote, "I'm back. Na-miss nyo ba ako? Kamusta kayong lahat? Pilipinas. Love muna tayong lahat ha. Ayos ba?" And makikita din sa hashtag doon sa nasabing post ang hashtag LoveLabador and hashtag Stay Motivated sa post ni Rendon. At may pahabol pa ang ating may pahabol pa siyang motivational quote sa comment section nito. And sinabi niya doon masarap daw sa pakiramdam ang magbago. And hirit pa ng social media personality, ang sarap pala magmahal. And matatandaan natin mga kachismis, noong nakaraang buwan lang nang magreklamo ang social media personality ukol sa di umano'y pagmamass report ng Madlang People sa kanyang social media account. Una nang nawala ang TikTok account ni Rendon at pagkatapos nito ay ang kanyang Facebook page naman ang nawala. And maraming netizens ang nagdiwang sa pagkawala ng kanyang social media accounts dahil na rin sa hindi makatarungang pamumuna nito sa mga artista sa social media. And sa kanyang nakaraang interview sa Talent Manager na si OG Diaz ay humingi na ito ng tawad sa kanyang mga nasagasaang mga artista gaya ni na Michael V at Vice Ganda. In his own words mga kachismis, "I'm apologizing and I'm trying to be perfect. Ngayon naman nakikinig na ako. Marami akong opportunities, marami akong nasaktan din naman talaga. Iyon din naman yung regret ko talaga. I'm trying to be better." O, diba? Ang masasabi ko lang dyan kay Rendon is welcome back to social media. And OMG, wala na tayong oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga kachismis sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Mama JT para sa ating showbiz balita.
Bago po tayo magpaalam sa ating programa, nais po namin kayong imbitahin na bisitahin ang ating Facebook page, ang Radyo Pilipinas World Service. Paki-like at share na rin po. Narinig po ninyo ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas. Ngayon, magpapasalamat muna tayo sa mga nakasama natin sa ating programa ngayong araw na ito. Sa ating technical side, kina Milo Jonella, Susan Aison at Anthony Pimentel. Maraming salamat din sa ating mga executive producer, kina Jerome Toledo at Stephanie Vicente, at sa ating mga nakasama sa ating mga segmento para sa ating sports news kay Leo Magpayo, sa mga kasamahan natin na nag-ulat mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan para sa ating regional news, at sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon na ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ito pong muli si Ven Blones. Maraming salamat po at mabuhay po tayo mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan si Ben Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon! Ang tanging may pamamaan ako'y edukasyong Pilipino, tinuturong galing at talino para maabot ang pangarap mo. Ang tanging handog ko sa'yo'y edukasyong Pilipino, diskarteng mula sa puso, mamamanghap ang mundo. Matatag na mga guro, matatag sa mga pagsubok, matatag na mga mag-aaral, matatag na talino'y umiiral. Hinaharap ang hirap, walang takot sumugod, humahanap ng solusyon, ipaglaban ang edukasyon. Kabataang Pilipino, Muslim o Kristiyano, lahat ng paniniwala, lahat ng katutubo, may kapansanan, iba man kasarian. Ang ating pag-aaral ay ating karapatan, ang ating pag-aaral, pang-ahon sa kahirapan. Matatag na mga guro, matatag sa mga pagsubok, matatag na mga mag-aaral, matatag na talino'y umiiral. Hinaharap ang hirap, walang takot sumugod, humahanap ng solusyon, ipaglaban ang edukasyon. Ang tanging alay ko sa'yo'y edukasyong Pilipino, matapat